Hindi lang po ang Cebu ang may tinatawag na dancing inmates. Ang Coronadal sa South Cotabato may sarili ring dancing inmates. Tunghayan natin ang kanilang paghataw sa pagtutok na ito ni Lala Roque. Matapos tanggalan ng posas, hataw na agad sa dance floor ang inmates ng South Cotabato Detention and Rehabilitation Center. At kung dati ay sa loob lang sila ng preso nagpapakitang gilas, ngayon, sumabak na rin sila sa kompetisyon sa gym sa Coronadal City. Hiyawan ang mga manonood sa makapigil hinga nilang moves. Sa bawat pagtalon, ang gym dumadagundong. Di basta-basta ang choreography. Tila may simbolismo pa tungkol sa inaasam-asam nilang kalayaan. Pero huwag daw kabahang tataka sila dahil bawat inmate meron palang bantay. Mula umpisa hanggang sa wakas, agaw pansin ang kanilang hip-hop performance. Kaya naman ang mga tao napa-standing ovation. Hindi man nanalo, masaya pa rin sila dahil kahit papaano'y nakapagbigay sila sa pagdiriwang ng Foundation Anniversary at Tinalak Festival ng Lalawigan. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Sumuko na ang lalaking sospek sa panggagahasa sa kanyang sariling pamangkin sa lungsod ng Manila. Nung isang linggo pa raw hawak ng pulisya ang sospek pero napalaya siya sa tulong umano ng isang barangay captain. Nakatutok si June Veneracion. Hindi napigilan ng ina ng rape victim ang galit na makaharap ang sospek sa opisina ng Manila Social Welfare Department. Sumuko ang sospek sa tulong ng barangay chairman sa kanilang lugar. Takot na takot ang biktima na makaharap ang sospek na 3 beses daw ng rape sa kanya. Hindi siya bumibitaw sa mahigpit na hawak sa social worker na umalalay sa kanya. Ninervyos po. Nakabahan po ako kasi awayin ako ng pamilya niya. Meron po kasi siyang trauma. Apo, yun po yung sabi ng doktor na, yung psychiatrist po na tumingin sa kanya sa PGH. Actually, dapat po i-admit po siya noong kahapon po. Bagtsuhin ang sospek at ang biktima, kaya ganun na lang ang galit ng kanyang ina. Baboy ka! Bagtsuhin ka na niya, no? Amangkin mo na yan. Marami ka pa nga walang niya mo. Panyakis! Inihahandaan na ang kasong rape laban sa kanya. Depensa naman ng sospek, wala siyang kinalaman sa kaso. Lumutang daw siya para linisin ang kanyang pangalan. Siya pang araw ang naging hingahan ng sama ng loob ng pamangkin. Yung gumalaw daw po sa kanya, sariling pinsan niya raw po, pati yung 2 chewing niya. Hindi po ako. Sarili yung problema niya raw po sa magulang niya. Wala na raw po sila makain, nagbibisyo pa raw po. Ha? Di totoo yan sinasabi mo. Alam mo yan, Di totoo yan. Ang barangay kapitan man ang tumulong para sumuko ang sospek, hindi pa rin siya lusot sa problema. Si Manila Mayor Alfredo Lim na mismo nagutos na imbestigahan ng opisyal ng barangay na siya raw nakialam. Kaya nakalaya ang sospek nung una siyang maaresto ng mga pulis noong linggo. Lahat ng kasali dito, action na natin. Yung pati ng obstruction na yun? Oo, obstruction of justice yun eh. Siguro nag-alala si chairman, gawa ng meron din siyang paalam niya, meron siyang pananagutan dito. Siya rin ang gumawa ng paraan dito, no? Hawak na raw ng pulisya ang sospek noong linggo, pero inareglo raw ni chairman ang kaso. Kahapon, itinanggi na ng barangay chairman ang paratang laban sa kanya. Handa rin daw itong harapin ang investigasyong ipinag-utos ni Mayor Lim para malinis ang kanyang pangalan. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Up next, maaksyong eksena ng The Hollywood film na The Bourne Legacy na shoot sa Maynila, silipin. At Dabarkads proud na may Itbulaga na rin sa Indonesia. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras.